Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 16, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Red at yellow alert sa Luzon at Visayas. Ilang power plants ng National Grid Corporation bumigay dahil sa taas ng demand sa kuryente. Ilang lugar nakaranas ng rotational brownout. Mga bilanggo sa Quezon City Jail, nangangati na ang katawan dahil sa tindi ng init ng panahon. Definition ng heat index, 5 consecutive days na mas mataas kaysa normal ng 5 degrees yung possible na heat wave. Pero nararanasang maalinsangang panahon, hindi pa rin maituturing na heat wave ayon sa Pag-asa. Bloodless drug bust. 13 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasabat ng walang dumanak na dugo ayon kay Marcos. There's no silver bullet to this. At sa ating balitang showbiz, 40 kandidata ng Binibining Pilipinas 2024 ipinakilala na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naglabas ng abiso ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay sa pagnipis ng supply sa kuryente sa Luzon at Visayas grid. Bunsod ng pagtaas ng demand dahil sa sobrang init ng panahon. Posible namang mawalan ng kuryente ang maraming consumer dahil sa umiiral na manual load dropping ng ilang electric distributor. May balitang A to Z si Ace Cruz. Ramdam ng garment shop owner na si Ann ang tindi ng init ng panahon mula alas 10 na umaga hanggang pasado alas 4 na ng hapon. Kaya naman, alas 5 ng hapon na nang buksan niya ang kanyang shop. Pag ganitong oras mula sa umaga, lalo dito nakaharap yung init sa amin, sobrang init. As in talagang para kang nasa sauna pag nasa loob ng bahay pag wala kang aircon. Dagdag pa sa kinakatakot niya mula nang pumasok ang tag-init ang brownout. Mas mahirapan kasi umano siya lalo't may sakit ang kanyang asawa. As hindi kami nagpapatay ng aircon. Kasi nga, naisip ko, sobrang init talaga. Eh, yung husband ko high blood. O syempre, di ba, pag nainitan, bigla na lang ma-heat stroke yan. Mas yung aircon na, magkano binabayaran kong monthly? 5,000? 7? Okay na yun. Kasi naman, sa ospital, magkano yung per day mo sa ospital? 30,000. Pero nitong hapon, naglabas sa advisory ang Meralco na posibleng maapektuhan ng rotational brownout ang ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. So between 4 to 6 p.m. po, nagkaroon po tayo ng very minimal lang naman. So at 4:15 p.m., nagkaroon tayo ng manual load dropping affecting mga 50,000 customers lang naman. So yan po ay in portions of Batangas, Bulacan, Cavite, and Laguna. Inilabas naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang red at yellow alert status dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas grid. Kung kaya't payo ng GCP sa mga electric consumers ay planuhin ang paggamit ng kanilang appliances sa kanilang mga tahanan gaya ng aircon at refrigerator dahil mataas ang konsumo nito sa kuryente na nakadagdag naman sa pagtaas din ng demand. Kasi during the weekday, maraming mga opisina ang bukas, mga industriya, mga mga manufacturing plant. During the weekend, oras ng pahinga, so mas konti ang gumagamit ng kuryente. Katulad ng pamamalansya, malakas ang konsumo ng kuryente yan, hindi naman siya namimili ng oras. So, sa monitoring ng NGCP, aabot sa 19 na power plants ang nag-force outage habang 3 derated o bumaba ang kapasidad ng kuryente. Pinangangambahan naman sa mga susunod na buwan ang lalo pang pagnipis ng supply ng kuryente dahil sa mataas na demand. Base sa mga projections natin, nakikita natin na ang peak for 2024 ay mangyayari sometime in May at aabot yan dapat ng 13,800 megawatts. So, maaari pang magbago yan, depende sa temperatura, sa init ng panahon, pati na din sa paggamit ng kuryente ng mga consumers. Siguro, ang papanoorin lang natin yung mga unscheduled maintenance shutdowns ng mga power plants. Kasi ibig sabihin yan, dadami ang
mga unavailable supply. Samantala, habang hindi pa nag-normalize ang Luzon at Visayas grid, asahan daw ang kaliwat kanang manual load dropping. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Energy Department sa power distributors para hindi pa lalo lumala ang sitwasyon sa bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nakararanas na ang mga persons deprived of liberty sa Quezon City Jail ng pangangatay ng katawan dahil sa tindi ng init ng panahon. Pero sa kabila ng sunod-sunod na araw na may naitatala ang mataas na temperatura sa bansa, ayon sa Pag-asa, hindi pa rin ito maituturing na heat wave. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Ramdam na ramdam pa rin ng marami ang tirik na araw at matinding init sa maghapon. Pero kahit na halos araw-araw na nararanasan ng ganitong panahon, hindi pa rin daw ito makukonsidera na isang heat wave kundi isang extreme heat. Under po sa WMO, World Meteorological Organization, definition ng heat index, 5 consecutive days na mas mataas kaysa normal ng 5 degrees yung possible na heat wave. Sa sitwasyon kasi ngayon, nasa 3 to 4 degrees Celsius lamang ang itinataas ng temperatura sa bansa at tumatagal lamang ito ng halos 3 araw. Yung heat wave po, ang pinagbabasihan po natin yan ay yung maximum daytime temperature. And hindi lang po yung maximum daytime, kinoconsider din po yung nighttime temperature. So wala pong kinalaman yung heat index dun sa pag sinasabi natin whether kung may heat wave o wala. Kung ang ordinaryong mamamayan sa labas ay matindi ang nararanasang init ng panahon, kumusta naman ang ating mga kapatiran na nasa loob ng Quezon City Jail? Kaya madalas nilang reklamo, kati-kati sa katawan, ubo, lagnat, pigsa, at kung lalala pa, mauuwi sa tuberculosis. Bagay na idinaraing na ng marami maging nang nasa piitan. Gayunpaman, mas mainam na raw itong bagong Quezon City Jail sa Payatas na ipinatayo ng lokal na pamahalaan kaysa sa lumang City Jail na talagang siksikan at napakainit kahit na hindi tag-init. Dito sir, mas hindi sila masyadong prone sa sakit kasi mas malaki yung espasyo, may mga higaan sila kada isa, meron silang bunks. Compare doon sa kabila, talagang siksikan doon sa kabila. Pag tumayo ka o umihi ka, sigurado wala ka ng pwesto pagbalik mo sir. Hindi talaga maiiwasan na magkasakit pa rin ang mga PDLs, kaya ang solusyon, By morning, meron tayong mga PDLs na dadalhin sa rooftop for sunning. Kailangan po nila ng vitamins ng araw para medyo yung mga exercise tsaka mga galis niya mawawala po. Malaking tulong po yung exercise nila tsaka yung sunning sa taas eh. nauunawaan ni Councilor Alex Herrera ang hirap na dinaranas ng mga nasa piitan ngayon. Kaya ang isang solusyon, alam naman natin lahat na talaga ngayon, crowded yung ating mga kulungan. Pero syempre, meron din tayong dagdag na tubig, nagbibigay tayo, sinisigurado nating well-hydrated sila. At the same time, nagbibigay din tayo ng libreng electric fan sa mga dinadagdagan natin para mas relax sila sa loob. Sa ganitong paraan, matitiyak na well-hydrated ang mga nasa piitan bilang panangga sa matinding uhaw at init ng panahon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, sa gitna ng mainit na panahon, isang pribadong sasakyan ang nagliyab sa lungsod ng Calapan Oriental, Mindoro. Sa Facebook Live ni Choi Aboboto, bago mag-alas 10 ng umaga kanina, kita ang paglamon ng apoy sa isang pribadong SUV na nakapark sa harapan ng isang shopping mall. Agad namang rumisponde ang ilang safety officers para apulahin ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari. Para naman makaiwas sa ganitong insidente, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ng sasakyan, lalo na ang electrical system. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga otoridad na gumawa ng mahigpit na hakbang para tuluyan ng masawata ang iligal na droga sa bansa. Matatandaang nasabat ng mga otoridad kahapon ang mahigit 13 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Alitagtag, Batangas. Sinabi rin ng Pangulo na walang sasantuhin ng gobyerno kontra sa iligal na droga. Dagdag pa ng punong ehekutibo, matagumpay ang isinagawang drug bust kahapon dahil walang karahasan
kasamaan na nangyari sa operasyon. Because there's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia, kung saan man nanggagaling. Because this is an international crime. Ipinagutos na ng Department of Justice ang investigasyon ukol sa panawagan ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez na bawiin ng Armed Forces of the Philippines ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang ating balitang A to Z. Please withdraw your support to the Chief Executive. Ipinasisiyasat ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung ang mga pahayag ng dating House Speaker Pantaleon Alvarez ay maituturing na sedition, inciting to sedition o maging rebellion. Pinagsabihan rin ni Remulla si Alvarez na umasta ng naaayon sa standards of ethics, morality at nationalism na inaasahan sa isang kongresista. Iniatas na rin ng Philippine Navy na maimbestigahan si Alvarez na isang Marine Reservist na may ranggong colonel. Inciting to sedition, ako nanindigan pa rin na walang ganon. Welcome naman kay Alvarez na maimbestigahan. Pag binasa natin yung crime of sedition, talagang nakalagay doon na may kaakibat na yung violence. Opo. Pero Wala namang violence na nangyari. Paliwanag ng kongresista, dala lang ng bugso ng damdamin ang kanyang pahayag dahil ayaw niyang lumala ang tensyon sa West Philippine Sea, bunsod ng polisiya ng Marcos administration. Siyempre, kung meron mang nasaktan, di pasensya. Pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto ko sabihin. We do not want war. Dahil ang daming mapaperwisyo, maraming buhay na mawawala. Distraction. Nakatakot-takot. Para kay Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva, hindi siya naniniwalang sedisyon ang mga pahayag ni Alvarez. Pero yung definition ng sedition kasi may public uprising, tumultuous uprising. So wala naman. So hindi mo ma-filean yun, no, ng sedition. But doon naman sa inciting to sedition, baka doon may bearing yung sinasabi niyo, no? kumpiyansa rin si Villanueva na nananatili ang katapatan ng sandatahang lakas sa kanilang Commander-in-Chief. I also believe that our men in uniform are professionals. AFP is a professional organization and they know their purpose. They know why they are here and ano yung trabaho nila. Sa gitna ng usapin, nanindigan si Defense Chief Gilberto Chodoro na nananatiling tapat sa konstitusyon ang Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos. Matatandaang hiningi ni Alvarez sa militar na bawiin ang suporta kay PBBM sa rally sa Davao del Norte nitong linggo. Present din doon si former President Rodrigo Duterte na una nang nagbabala ng umano'y planong kudeta oras na maisakatuparan ang economic charter change sa 1987 Constitution. Isinauli ng isang tapat na porter sa airport ang isang bag na may laman ng mga personal na gamit at perang nagkakahalagang $10,000 o humigit kalahating milyong piso. Kinilala at pinuri ng management ang porter at pushcart driver na si Victor Perez, 52 taong gulang at nagtatrabaho sa NAIA sa loob ng 32 taon. Ayon sa MIA, naglalakad si Perez sa arrival extension ng NAIA noong April 13 nang makita niya ang bag sa mga naiwang pushcart. Agad namang dinala ni Perez ang bag sa Lost and Found office ng airport. Pinasalamatan naman ng isang Korean national si Perez matapos maisauli sa kanya ang naiwang bag. Susunod, apat na Pinoy seafarer na sakay ng na-hijack na barko sa Iran, Palalayain na. At
At mga kandidata ng Binibining Pilipinas 2024, pinakilala na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nakatakdang magpadala ng liham ang grupong Manibela sa Malacanang para tutulan ng franchise consolidation at ibalik sa kanila ang 5 taong bisa ng kanilang prangkisa. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, nananawagan siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag silang tanggalan ng hanap buhay. Dagdag pa nito, nalalambot din umano ang puso ng gobyerno lalo't alam nila ang isinagawang tigil pasada ng mga driver at operator. Nanindigan naman si Valbuena na tuloy pa rin ang kanilang pagpasada hanggang sa Mayo 1 kahit tapos na ang deadline ng PUV consolidation. Nakasaad dito na maibalik yung ating mga prangkisa. Tigil na talaga itong konsolidasyon na ito na hindi naman makakabuti. At yung hanap buhay natin, kung magmo-modernize man kami ay hindi tayo dapat kukuha ng mga mamahaling minibus na galing ng China na siyang papatay dito sa lokal na industriya ng ating mga jeep. Sa kabila ng tensyong geopolitical, magsasagawa ng balikatan exercise ang Pilipinas, United States at France sa West Philippine Sea para mas mapalakas pa ang depensa at seguridad ng bansa. Ayon kay Balikatan 2024 Executive Agent Colonel Michael Lohico, lalahok sa multilateral maritime exercise ang 16,000 sundalong militar ng 3 bansa. Kasama na rito ang tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Isasagawa ang aktibidad sa international waters na may distansya 12 nautical miles ang layo mula sa west coast ng Palawan. Magsisimula ang pagsasanay sa April 22 at magtatapos sa Mayo 10. That we will be originating from Palawan and we will be doing it within the bounds of our exclusive economic zone. This year, the projection is going to be 16,770. These are all projections. So when we start the execution, beginning with the opening ceremony, doon lang natin malalaman kung how many will be the actual strength. What's not included there sa 16,000. Naniniwala si Senate Majority Leader Joel Villanueva na propaganda lamang ng Chinese government ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Beijing. Ayon kay Villanueva, plano ito ng China para pagwatak-watakin ang mga Pilipino habang gumagalaw ito sa pagkamkam sa West Philippine Sea. Samantala, nakatakda namang pag-usapan ng mga senador ang inihaing resolusyon ni Senator Risa Ontiveros para imbestigahan kung totoo ang umano'y secret deal ni Duterte at ng China. Kasi for us to make the right decisions, kailangan meron tayong matrix kung ano na yung mga previous decisions natin, everything that has to do with West Philippines, everything that has to do with China. Tingnan natin kasi it's a holistic approach. Target muling buksan bukas ng hapon April 17 ang bahagi ng Sales Road sa Pasay City kung saan lumitaw ang isang sinkhole. Ayon sa MMDA, agad tinapalan ng DPWH at Maynilad ang nasirang bahagi ng kalye matapos mapalitan ng water concessionaire ang nasirang tubo na naging sanhi ng malaking butas. Samantala, isang 70 anyos na taxi driver naman ang binigyan ng paunang lunas ng Manila Disaster Risk Reduction Management Office matapos maibangga ang minamanehong sasakyan sa isang poste sa Ermita, Maynila. Base sa paunang ulat, nakaranas ng panghihina, pagsusuka at pagdudurugo ng ilong ang tsuper dulot ng matinding init ng panahon.
Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na palalayain na ng bansang Iran ang 4 na Pilipinong seafarer na sakay ng hinayjack na barko na MSC Aries. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nakausap na ng 4 na seafarer ang kanilang mga kaanak na narito sa Pilipinas. Nagkita rin sila ni Iranian Ambassador to the Philippines, Youssef Esmail Zadeh, para talakayin ang pagpapalaya sa 4 na Pinoy. Tiniyak naman ng ahensya na ligtas ang kalagayan ng mga tripulante at normal pang nakapagtatrabaho ang mga ito sa naturang container ship na kasalukuyang nakadaong sa Port of Iran. Samantala, inihayag din ng ahensya na handa na ang repatriation sa mga Pinoy. At around midnight, they were allowed by the Iranian, and I shall diplomatically say hosts, the Iranians to contact their families. Each of the 4 contacted their families and were able to speak. They were able to speak. They spoke for an hour with each relatives. So they are fine. They are being fed. They're all right. Of course, nobody wants to be in this situation, but they've been told that they will be released soon. All of them. Sa ating balitang sports, NBA superstar Dwight Howard nasa 70% na ng negosasyon para maglaro sa Zamboanga Valientes. Kinumpirma ito ng team owner ng Zamboanga Valientes na si Junie Navarro matapos ipakilala sa media ang mga maglalaro sa kanilang koponan. Si Howard bilang isa sa mga star player ng Orlando Magic ay kinilala bilang 3-time NBA Defensive Player of the Year. Ayon pa kay Navarro, sumasang-ayon naman sa mga napag-uusapang deal ng regional tournament organizer si Howard. Samantala, maglalaro naman ang Zamboanga Valientes sa The Asian Tournament 2024 sa Guangdong, China sa Biyernes, April 19. Sa aming pagbabalik, official trailer ng bagong series ni Julia Barreto kasama ang ibang Asian actors inilabas na. At OPM icon Kitchi Nadal may paparating na concert. Kung kailan yan, alamin yan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa ating balitang showbiz, silipin ang inilabas na official trailer ng nilulutong bagong series ng aktres na si Julia Barreto kasama ang dalawang Asian actors. Habang Pinay music icon na si Kitchi Nadal may upcoming concert at mga kandidata ng Binibining Pilipinas 2024 ipinakilala na. Alamin ang lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Muling nagbigay ng patikim ang bagong series na pinagbibidahan ni Julia Barreto kasama ang South Korean actor na si Sang Hyun Lee at Indonesian actor na si Nicolas Saputra. Sa Instagram, ibinahagi ng View Philippines ang official trailer ng Secret Ingredient, kasunod ng paglabas ng naunang teaser nito lamang Marso. Dito mapapanood na naisumali ni Maya ang karakter na gagampanan ni Julia sa isang cooking competition para makabayad sa medical bills ng kanyang ina na may sakit. Mapapanood ang Secret Ingredient sa View sa darating na April 30. Feels like nostalgic ba ang awiting ito? Pues magbabalik entablado ang OPM icon na si Kitchi Nadal para sa kanyang solo concert bilang pagdiriwang ng kanyang 2 dekada sa Philippine music industry. Pinamagatang itong Same Ground na gaganapin sa June 2 sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Isa na ring mommy of 2 ngayon si Kitchi at masayang naninirahan sa Spain kasama ang kanyang Spanish husband na si Carlos Lopez. Pumatok ang kanyang mga awitin tulad ng Wag na Wag Mong Sasabihin,
Same ground, My love, it's been a long time since I cried and left you. ulo, Ay nalulungkot, nababalot pa ng puot. Maraming hinanakit sa mundo. at marami pang iba. Mabibili ang ticket mula sa halagang 1,200 pesos hanggang 4,000 pesos sa TicketNet outlets at TicketNet website. Opisyal nang inanunsyo at ipinakilala na ang 40 naggagandahang kandidata ng Binibining Pilipinas para sa taong 2024. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ika-60th anniversary ng country's first major national beauty pageant na nagsimula pa noong 1964. Sa social media ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated, inihalay na ang mga napiling beauty queens suot ang diamond black shirts. Ang 3 binibini na kokoronahan ay magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss International, Miss Continental at Miss Globe. Wala pa namang anunsyo kung kailan ang coronation night. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes. Ngayong summer, kanya-kanyang outing at galaan ang ating mga ka-A to Z. Pero kahit matindi ang init, walang makakapigil sa lalaking ito na tila ginawang concert ground ang beach. Nag-enjoy naman kaya ang viewers sa kani-kanilang floating cottage. Narito ang nakaka-G. Ika nga, kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa dating punong ministro ng United Kingdom na si Winston Churchill. Ayon sa kanya, kung walang kalaban mula sa loob, hindi ka masasaktan ng mga kalaban sa labas. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!